Nang kami na lang nasa labas ay matapang ko na ulit na hinarap si Renz. Sige na, simulan mo na sinasabi mong paliwanag. Pagod ako. Tila walang kainte-interes kong sabi. First of all, I would like to ask how you had been for the last 5 years. It's direct to the point, Renz. Ayoko ng paligoy-ligoy. Agad ako nag-iwas ng mga mata ng tapunan na naman niya ako ng ganoong klase ng tingin. It wasn't my child. Mahina at tila na mamaos niyang sabi. Napalunok ako at napasinghap. Hindi ko alam kung paano nangyari ngunit tila nabawasan ang bigat na aking nararamdaman. And then, ngunit malamig pa rin ang untag ko. Anak na niya iyon sa lalaki. Hindi niya alam ang gagawin niya dahil itatakwil siya ng mga magulang kapag lumaki iyong walang ama. Pilit niyang pinaako sa akin. Ngunit kung nabawasan ang bigat kanina, ngayon na may nadagdagang muli. Hindi lang isa kung hindi 2 patong pa. So kaya, inako mo at pinabayaan mo lang ako umalis ng gabi ngayon, ganun ba? You chose the other woman's child sa halip na ako at ang mga anak natin? Natin. Dahil balibalit na rin ko man ang mundo at itanim sa isip ng kambal na wala ng ama ang mga ito, ay nandirito pa rin ang masakit na katotohanan. Anak namin ang mga iyon na Renz. No, hindi ko naman talaga inako, kaya lang, I had no choice kasi mahal mo pa siya. Aminin mo na lang, Renz. Tama ang mommy mo. When you married me, nag-downgrade ka. Napakalaki ng pinagkaiba namin ng ex-wife mo. Ngunit kung noon ay talagang nasasaktan ako dahil sa katotohanan ng iyon, ngayon ay tila wala na sa akin. Wala na akong insecurity na nararamdaman ngayon. She tried to kill her baby. Sagot niya na biglang nagpatikom ng bibig ko. Ano? She tried to kill her baby right in front of me. Kung hindi ako papayag na hindi ko panagutan niyon, she would kill her baby and herself. Magpapakamatay daw siya. Saglit akong hindi nakakibo habang ini-imagine ang tagpong iyon. Ako nga na ina, naiiyak pa ako kapag napapalo ang kambal kapag sobrang kakulitan na. Ang patayin kaya ang sariling anak? Napakawalang puso ng babae ngayon. So you think I would believe it? Ngunit ayokong maniwala. What if gawa-gawa niya lang ang kwentong iyon? May kopya pa rin ako ng video na iyon nakuha sa dashcam ko. I really saved it for this day. Dahil alam kong hindi ka maniniwala agad kapag sinabi ko lang. I would have to show a solid proof that I was telling the truth. Oo, hindi rin ako makapaniwalang mapaplano niyang gawin yun sa anak niya. Kaya panakot niya lang iyon para makuha ang simpatsya ko. Still, I was worried about the child. Sa paglalakad namin habang nag-uusap, saka ko lang napansin na nakarating na pala kami sa isang open space. More likely a park dahil sa mga bermuda grass at benches na makikita sa bawat gilid. May mga bata rin naglalaro sa di kalayuan. Napahinga ako ng malalim. Kung totoo yan, why didn't you tell me early? Hindi sa kumbinsido ngunit kung talaga nagsasabi siya ng totoo, bakit hindi niya sinabi agad? Because you did not give me time to explain. Sabi ko diba, magpapaliwanag ako but you just ignored me. You were so desperate to walk away. At naalala ko, I was in deep agony that time. Napagtad pa ako nang walang sabi-sabi niyang punasan ng pawis sa aking noo at ilong, saka tinuyo gamit ang parehong panyo, ang pawis na meron din sa kanyang muka. Mabilis na isinilid niya iyon sa bulsa. Bakit hindi mo ko sinundan? If he was desperate to explain it to, bakit niya ako iniyang umalis? Didn't you know how much pain I had to endure makalimot lang sa iyo? Kasi pinabayaan mo ako. At muli kong naalala, the time when I almost lost myself. Gusto ko na sanang tumalon sa tulay noon. Wala na ako sa sariling katunuan ngunit buti na lang at nandoon si May. I don't know if that was coincidence pero nandoon ang kaibigan ko ng gabing iyon. Tumungo siya at ilang sandali ang pinalipas bago nakuhang sumagot. I thought that was the best way. Agad niyang hinawakan ng mga balikat ko at iginiya sa isang bench. Naupo kami doon. The best way? Biglang naningkit ang mga mata ko. Because if you would stay in the house, lalo lang magiging miserable ang buhay mo. That witch wouldn't leave. And the queen of the witches was there too. Si Mommy, alam kong hindi tayo patatahimikin ni Mommy dahil ayaw niya sa'yo.
Kahit na kung sakaling ilayo kita sa kanila, I know they would keep on haunting me. I was like a slave to her. Lahat ng gustong gawin ni Mommy dapat ay gagawin ko. Palagi niya akong pinagbabantaan kapag hindi ko sinusunod ang kagustuhan niya. Like when I divorced niya. She told me to never remarry or else hindi ako magiging masaya. She would pester our lives. And I wonder why you married me. Malamang ginamit mo lang ako para subukan kung tototohanin iyon ng mommy mo. Hindi, mine. I just love you. Pagak natawa ang naging reaksyon ko sa sinabi niya. Nakita mo yung babaeng kasama ko kanina? Si May iyon. She must be the one. Ang babaeng dapat naka-eyeball mo ng gabing iyon. Ewan ko ba't ayaw mong maniwala sa akin noon. He shook his head. I don't care about her. Ang mahalaga lang sa akin ay ang ngayon. Mapapatawad mo pa kaya ako? Mabibigyan mo pa ba ako ng second chance? Naglayo ko ng tingin. Honestly, hindi ko alam. All I care about now is my children. Wala na iba. Since you're here, at alam na ng mga bata na buhay ka, wala na akong magagawa. Ayoko namang maging selfish sa kanila at sa'yo. Matagal na sila naghahanap ng kalinga ng isang ama. Umaliwalas ang mukha ni Renz at tinangkapang hawakan ng aking kamay. So that means pinapatawad mo na ba ako? I promise. Co-parenting, Renz. Agad na sagot ko. Pwede mong bisitahin at ipasyal-pasyal ang mga bata pero may limit. Kapag araw ng pasok, dapat sa akin lang sila. You can have them at weekends. Kaya lang, hindi kami dito titira. Sa Tarlac kami. At sa isang iglap, nawala ang sigla sa mga mata nito. May naman. Ang gusto ko sana. And please, do something about our marriage. Ipaanal na natin iyon, Renz. Para tuluyan na tayo maging malaya sa isa't isa. Tuluyan ako naging malamig at bahagya pang dumistansya sa kanya. I didn't want to hear any of his complaints anymore. Basta yun ang desisyon ko. Pwede naman siya maging ama sa mga anak namin nang hindi na kami ulit nagsasama. Uso naman na ang ganong sitwasyon sa panahon ngayon. Tumayo na ako. Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ng mga bata. Hindi ko na inintay pa ang salita niya at nauna na ako. Sinadya kong bilisan ang mga hakbang ko. Alam kong nakasunod siya. I gave up everything, Mike. Tapos ganito. Ganito lang. Inunahan niya ako sa paglalakad. Nakaharap siya sa akin ngunit nakatungo ako. Hindi lang ikaw nagsakripisyo, Renz. Mine. I'm no longer yours. So stop calling me mine. Binigsi ko ang kamay niya kahit anong pilit niyang hawak sa kamay ko. Let's just do this for the twins. Kaya nga co-parenting, di ba? I don't agree. Bahala ka. Tumakbo pa siya palayo at sa ikatlong pagkakataon ni nakita ko siyang lumuhod. I'm begging you, he said habang naka-prayer sign pa ang mga kamay. Please, patawarin mo na ako sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Nandito ako para bumawi sa lahat ng iyon. Hindi na kita pababayaang muli. Wala nang dahilan para magkalayo tayong dalawa. Mahal na mahal pa rin kita. Gusto kong maging mabuting ama para sa mga anak natin at maging huwarang asawa para sa iyo. Please, give me a chance as your lawfully wedded husband. You're still my wife, and you'll always be. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Hindi ko ipapaanal ang kasal natin. Kung gusto mong tuluyang kumala sa akin, then you will have to get through me. You will have to kill me. I rolled my eyes at pinanlakihan siya ng mata. Ang kalokohan mo, Renz. I gave up everything just to be here. Hindi na ako ang Renz na tulad ng dati. Wala na akong yaman. Iniwan ko na ang marangyang buhay sa Manila. I decided to live here for good. Itinakwil na ako ni Mommy. I'm no longer a CEO and will never be. I sacrificed everything too just to find you. At nagsisisi ako kung bakit ngayon ko lang naisip gawin. I love you. I love you more than anything else. Lahat ng gusto mo gagawin ko, but please, don't do this to me. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya magtiis pa, Janela. Please, bigyan mo akong muli ng puwang sa puso mo. Inabot niya ang kamay ko. Hinalikan niya iyon ng paulit-ulit habang tumutulo ang tubig mula sa kanyang mga mata.
I looked away para iwasang mainggit ng akin. Huwag mo na akong pilitin sa bagay na ayoko. Malamig kong tugon sa kanya. My decision is final at kung ayaw mong sumang-ayon doon, ay wala na akong magagawa pa. Janelle naman, alam kong hindi yan ang nilalaman ng puso mo, please. Huwag na natin pahirapan pang sitwasyon. What I went through molded me to become a stronger person, Rance. At napagtanto ko na hindi kita kailangan sa buhay ko. Ang mga anak lang natin na may kailangan sa iyo kaya ako nakikipag-usap sa iyo ngayon. Pero kung ayaw mo pumayag sa setup na gusto ko mangyari, bahala ka na sa buhay mo. Basta kami, magbabakasyon lang dito para sa lolo at lolo ng mga bata. At pagkatapos doon ay uuwi na rin kami sa aming tirahan. FYI, masaya naman kami ng mga bata kahit wala ka. Tanggap nga nila na patay ka na. Ewan ko lang kung bakit bigla ka nalang sumulpot dito. Nilagpasan ko siya na parang wala lang nangyari. Hindi ko na siya nilungon pa. Napasa po ako sa dibdib at pinilit labanan ang paninikip noon. Sa sarili ko ay nagtatanong ako, kailangan ko ba siyang talaga? Pagdating namin sa bahay ay nadatnan pa namin ang kambal na abala sa panonood ng TV. Papa, wala po bang pagkain? Nagugutom na po kami. Agad na bungad ni Jane pagkakita sa akin. Halos sabay pa sila ni John na humihima sa tiyan. Maya-maya, bibili na tayo sa labas. Agad na salo ni Janela. Hindi na, ipagluluto ko kayo. Ipagluluto kayo ng papa niyo. Kontra ko sa kanya sa ngumiti sa mga bata. Narinig ko pa ang pagsabi ng mga ito ng hehe. Bagay na lalong nagbigay ng gana sa akin para magtungo sa kusina at ipagluto nga ang mga ito. Kahit masakit pa rin sa loob ko ang resulta ng usapan namin ni Janela kanina. Masaya pa rin naman ako dahil nandito ang aming mga anak. Hindi ko akalain ganito nila ako kabilis na matatanggap. Despite sa maraming taon na wala ko sa kanilang tabi. May mga nakatabi ng lutuing karne sa ref dahil talagang inihabilin iyon ni Nanay Conchita sa akin. Mamayang tanghali ang dating ng mga iyon. For the last 2 weeks ay perming naging taong bahay lang ako. Ayaw nila akong patulungin sa palengke at ayaw ding ipapasada sa akin ni Tatay Reggie ang kanyang tricycle. Maiging dito na lang daw ako sa bahay para maging utos-utosan nila. Nang unang dating ko rito ay hindi nila ako halos tanggapin. Alam nila ang buong nangyari. Galit na galit din sila sa akin at kahit anong paliwanag ang gawin ko ay ayaw tanggapin. Hanggang sa magsawa na siguro. Kasi ba naman ay halos taon-taon ako kung magpunta dito. Umaasa na makakatsyempo kung uuwi dito si Janela. Kaya lang palaging bigo at hindi rin naman ako tumatagal dahil hindi maaaring iwanan ng opisina. At kahit anong pagmamakaawa ang gawin ko ay hindi talaga nila sinasabi sa akin kung saan sila naninirahan. Not until this day. Ewan ko kung himala ba talaga itong nangyari. Napakagandang regalo nito para sa akin. Papa, ano pong lulutuin ninyo? Nagulat pa ako nang biglang may sumundot sa likod ng hita ko. Napalingon ako nang nakangiti nang makita ang nagtatanong na mga mata ni John. Magsasinigang na baboy ang papa. Papa, is that tears of joy? Nagulat pa ako sa tanong ni Jane. Saka ko lang napansin na may tubig nga sa gilid ng mga mata ko. Siguro sa labis na galak dahil nandito sila. Hindi ko namalayan iyon. Maybe, because Papa is so happy that the two of you are here. Pati pala tears of joy ay alam na rin ng dalawa. Nakakatuwa. At the same time ay nakakapanlumo. They really grew up without me. Jane, John, doon na lang kayo sa sala. Huwag na kayo makigulo dyan. Masaya na sana kung hindi lang may sumingit na isang kontra. But, Mama, we just want to watch Papa cook. Ani Jane, tumingin ako at ngumiti sa dalawang bata. Pag ko ay napabaling kay Janela na seryoso ang tingin sa akin habang nakatayo sa may hamba ng pinto ng kusina. Sige na, Jane, John, sundin niyo na lang ang gusto ng Mama. Promise, sasarapan ni Papa ang luto para marami kayong makain, okay? Nalukot ang mukha ng kambal pero sa uli sumang-ayon naman. Opo, Papa. At halos magkasunuran na bumalik nga sa sala ang mga ito. Isang malamig na sulya pa ang ibinaling sa akin ni Janela bago siya sumunod sa mga bata. Napahid ko ang luhang nalaglag na naman sa aking mga mata. Now, it's not tears of joy.
Diyos ko, totoo ba ito? Hindi makapaniwalang tanong ni Nanay Conchita. Aba, ang lalaki na ng aming mga apo. Si Tatay Reggie. Pa-bless po, Lolo, Lola. Chorus naman saad ng kambal. Napuno ng kasiyahan ang tanghaling iyon. Saktong katatapos ko lang magluto ay dumating ang aking mga biyanan. Agad na pinanggigilan ng mga ito ang kambal. Buti naman, matapos ang 5 taon ay naisipan din kayong ilabas sa hawla ng mama ninyo. Diyos ko, ang ganda at ang gwapo naman ng mga apo ko. Walang tigil sa pagyakap si Nanay Conchita sa dalawa. Sa wakas at nakita rin namin kayo mga apo. Akala namin hanggang video call at picture na lang talaga namin kayo makikita. Pasensya na po kayo, Nay, Tay. Maliliit pa kasi silang masyado noon kaya nangamba ako na ibiyahe sila ng malayo. Agad na depensa ni Janela. Sabagay pero salamat at naisipan niyo dumalaw. Surprise to ah. Halos salitang pagbuhati na mag-asawa ang kambal. Naririnig pa ang halakak na ito kapag kinikilitin ng kanilang lolo at lola. Nandyan si Renz. Nagkausap na ba kayo? Gagad ni Tatay Reggie na biglang nagpawala ng ngiti sa mukha ni Janela. Nandun ako sa kusina ng mga sandaling iyon at sinisilip lamang sila mula sa gilid ng pinto. Kitang-kita ko kung paano sumimangot si Janela nang marinig ang pangalan ko. Nagkausap na po kami kanina, Tay. Malamig pa sa yelo niyang tugon. Oh, kumusta ang pag-uusap niyo? Nagkaayos na ba kayo? Paano mga bata? Si Nanay Conchita na may pag-aalala sa mga mata. She just took a sigh. Pwede niyo pong bisitahin ng mga bata? Bisita lang? Nagtatakang tanong ni Tatay Reggie. Hindi naman po kami pwedeng magsama ulit. Isa pa, bakasyon lang kami dito ng mga anak ko. Pagkatapos po ng bagong taon, babalik na ulit kami sa Tarlac. Babalik pa kayo roon? Bakit hindi na lang kayo dito? May ospital din namang malapit dito ah. Umiling si Janela. Mas gusto ko po ang buhay namin doon ay. Matagal bago nakakibo ang mga ito. Halata ang dismaya at lungkot sa mukha ng mga magulang niya. Ibinaling na lang ni Nanay Conchita sa mga bata ang tingin at nakangiting ginulo-gulo ang buhok ni John. Ang gwapo ng batang ito. Kamukhang kamukha talaga ng ama. Mahirap palakihin ng mga bata na hindi buo ang pamilya. Alam namin nagkaroon ng malaking problema sa relasyon ninyo ngunit makailang ulit na nagbalik at naghintay ang lalaking iyan sa iyo. Baka naman maaari kayong magkaayos ulit. Seryosong gagad ni Tatay Reggie. Umiling si Janela. Andali niyo sabihin yan dahil wala kayo sa sitwasyon ko, Tay. Kumilos na si Janela at kinuha ang mga dala nilang maleta. Halatang nangingilag ito sa usapan. Iakit ko lang po muna itong mga gamit namin sa kwarto saglit. Nagpanggap ako na walang narinig. Lumabas ako ng kusina nang wala na siya at masaglang hinarap ang mga anak namin. Hindi ako tumitingin sa nanay at tatay niya. Kahit batid ko na suportado nilang kagustuhan kong makipag-ayos kay Janela. Ayoko namang kaawaan nila ako. Maya-maya naganda na ako ng pananghalian. Tinulungan naman ako ng kasama ni Janela na magprepara ng mesa at nang muling makababa si Janela ay kaswal na inaloko pa siyang kumain. Kaya na nilang kumain mag-isa. Anya nang akma kong susubuan si John. Tumango pati ang mga bata kaya ikinuha ko na lang ng kanya-kanyang plato ang kambal. Tahimik na pagsasalo lang sana magaganap sa amin ngunit dahil sa kakulitan ng dalawa ay nagkaroon ng sigla sa harap ng hapag. Nang matapos kaming kumain ay nagbolontaryo ako agad na mag-imis noon. Ako na. Janela insisted nang akma kong kukunin ang pinagpatong-patong niyang mga plato na balak sanang dalhin sa kusina. Hindi na ako kumontra at ang mga naiiwan na lang ang iniimis ko. Nagpang-abutan pa kami sa kusina. Ako na dyan. Ako naman ang nagbolontaryong maghugas ng mga pinagkainan. Ako na nga. Anya sa medyo may kalakasang boses. Sulitin mo na lang ang oras mo sa mga bata. Tumango ako at sumang-ayon na nga lang muli. Pagbalik ko sa sala ay nasa sofa at tahimik na namang nanonood ng telebisyon ang dalawa. Umalis na ulit ko sa mga lolo at lola ng mga ito. Umuwi lang para kumain kaya ang mga ito at si May lang muli ang natira. Mukhang hindi pala laro ang mga ito o sadyang mababait lang talaga. Papa! Tinawag ako ni Jane. Gusto niyo ba maglaro? Tanong ko. Anong klaseng laro po? Papa, lalabas po ba tayo? Hindi, John. Mainit sa labas. Mula kusina ay sabay-sabay pa kaming napalingon. Narinig pala agad ng mama nila.
Sumimangot ang munting paslit. Pwede naman tayo maglaro dito lang sa loob. Nakaakyat na ba kayo sa taas? Sabay na umiling ang dalawa. Hindi pa po. Inalalayan ko umakyat sa taas ang kambal. Wala naman palaruan doon ngunit dinala ko sila sa kwarto kung saan ako natutulog. Inimis ko muna mga kalat at doon kami nagpalipas na maghapon. Habulan dito, habulan doon. Nang pagsapit naman ng gabi ay ako na rin na nagluto ng hapunan. This time, it was adobong manok as requested ng mga chikiting. You're the best cook, Papa. Ang sarap mong magluto. Naka-thumbs up na papuri ni Jane sa akin. Oo nga po, Papa. Ang dami kong nakain. Sang-ayon ni John. Sana, araw-araw mo kami ipagluluto ng ganito, Papa. Sana hindi na kayo ulit magkalayo ni Mama. Nahigit ko ang hininga sabay lihim na napasulyap kay Janela. She was quietly eating sa tabi ni na Owen at Jira na hapon na dumating galing sa mga trabaho. Sinalubong din ito ng kambal kanina at mga nagmano. Papa will make sure that he'll cook the best for you. Yun na lang ang tangi kong naisagot. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, inasikaso na ni Janela ang mga bata. Pinaglinis na niya ang mga ito ng katawan at binihisan ng pantulog. Doon sila sa silid ko mag-i-stay na mag-iina kaya bago sila magpunta doon ay kinuha ko na ang mga gagamitin kong unan at kumot. Dito ako sa may baba, sa may sala matutulog. Renz, nakahiga na ako sa sofa nang biglang tawagin ni Janela. Agad ako napalingon at tingin sa kanya. She was standing sa pinakagitnang baitang ng hagdan at seryosong nakatingin sa akin. Yes? Napalunok na tanong ko. She would not call me like this. I know kung walang valid na dahilan. Bumuntong hininga siya. Hindi ko mapatulog ang mga bata. Hinahanap ka nila. Gusto ko raw nilang makatabi. Tila nauon siya ming wika niya. Ganoon ba? Ngunit kung siya ay mukhang namamroblema, ako naman ay hindi magkamayaw sa tuwa. Sabik na sabik pa kasi talaga akong makasama pa ang mga bata. Akala ko ay bukas na ulit kaming magkakasama-sama dahil maaga niyang pinaakyat sa taas. Tumayo ako at walang patumpik-tumpik na umakyat na rin sa taas. Mama, nasan po si Papa? Halos magkapanabay na tanong ng mga bata. Nasa baba ang papa ninyo. Matutulog na rin iyon kaya bukas na ulit kayo maglalaro, okay? Sagot ko. Lumabi si Jane. Hindi po ba natin siya kasamang matutulog dito? Oo nga po, Mama. Gusto rin po naming makatabi si Papa. Ani John. Naiiling na napabuga ko ng hangin. No, Papa's not going to sleep here as well. Tayong tatlo lang dito. Kaya matulog na kayong dalawa. Huwag na makulit. Akmang papatayin ko ng ilaw nang marinig ko ang ungot ni John. But we want Papa. We won't sleep without him beside us. Can you ask him to come here, Mama? I rolled my eyes. Kayo talaga? Please, Mama. Hindi pa po kasi namin nakakatabing matulog si Papa. Please po, allow him to sleep here. Tabi-tabi po tayong matulog. Kapag sinabi kong hindi, huwag makulit. Giit ko. Ngunit biglang umiyak si Jane na sinundan din ni John. Hindi makapaniwalang pinagmasdan ko ang dalawa. Seriously? Dahil mapilit ang mga bata ay wala din akong nagawa kung hindi ang sundin ang kahilingan ng mga ito. Lumabas ako ng silid at bumaba nga para tawagin si Renz. Butit gising pa ito. Hindi ko mapatulog ang mga bata. Hinahanap ka nila. Gusto ko raw nilang makatabi. Malamig at naunsyaming wika ko. Papa! Sumiglat na buhayin ang mood ng mga bata nang makita si Renz. Nagtakbuhan pa ang mga ito para salubungin ng ama. Papa, please, sleep with us. Dapat tabi-tabi po tayong matulog ni na Mama. Bungad na hirit ni Jane. Oo nga po, Papa. Now that we are complete family, dapat po magkakasama tayo lagi. Sabat pa ni John. Oo na, kayo talaga. Nangungulit na naman siguro kayo sa mama niyo, ano? Tumabi nga si Renz sa dalawang bata. Agad naman pinagitnaan siya ng mga ito. I remained standing in front of the door looking at them. Basang-basa sa mukha ng kambal ang kasiyahang dulot ng presensya ni Renz. Hindi naman po. Nag-request lang po kami kay Mama. Sana nga mga anak. Magkakasama na lang tayo palagi. Anito pa saka makahulugan siyang sumulyap sa akin ngunit hindi ko pinansin.
Nagpaalam ako saglit na magbabanyo lang ngunit hindi na ako bumalik. Pinakaramdaman ko kung tahimik na ba ang kwarto. Napuno na naman kasi ng tawanan sa loob. Nagstay ako sa kusina at nagtimpla nang nakita kong gatas doon. Ngunit hindi pa ako nakakatagal doon nang may marinig akong kalampag sa hagdan. Mama, what are you doing there pa? Come on, let's sleep together na. Boses ni John ang aking narinig. Paglingon ko ay kasama pa talaga ni Renz ang dalawang bata. Hinihintay ka nila. Sorry. Hingin pa umanhin ni Renz. Napapabuntong hininga na tumayo ako sa upuan. Kayo talagang dalawa, ang kukulit ninyo. Hindi niyo na po ba love si Papa, Mama? Natigilan ako sa tanong ni Jane. Umigkas ang isang kilay ko nang mapasulyap kay Renz. Mataman pala siyang nakatingin sa akin. Halatang naghihintay ng sagot. Let's go back to your room. Kung ano-ano namang naisipan ninyo, matulog na kayo. Hindi niyo naman makukumpleto ang 8 hours na tulog ninyo. Ha? Inakay ko nang muli paakyat ng kwarto ang mga bata. Nakahabol ang mga tingin ng mga ito kay Renz, so I had no choice but to make him sleep with them. Pinahiga ko na ang dalawang bata sa gitna ng kutsun at pinagitnaan namin ang mga ito ni Renz. O ayan, siguro na may matutulog na kayong dalawa niyan, ha? Ni Renz na may halo pang pagbabanta sa boses. Tumungo ang dalawang bata. Opo, but one more wish pa, Mama, Papa. Ani Jane na tinanguan ni John. Ano na naman yun? Ako naman ang nanlaki ang mga mata. Nag-aalangang tumingin sa akin ng kambal. Nagsalit-salitan pa ng tingin ng mga ito sa amin na Renz. Mama, Papa, please, give us a goodnight kiss. Ani John. Sus, yun lang naman pala eh. Agad natura ni Renz sabay gawad ng halik sa noon ng dalawang bata. Oh, nag-goodnight kiss na si Papa ha? Ginawa ko rin ang ginawa ni Renz ngunit sa pisngi ako ng mga ito humalik. Oh, now? Sleep na, ha? Nag-goodnight kiss na rin sa Mama. But, what about the two of you? Maya-maya saad ni Jane. What? Of course. We will sleep na rin, right beside you. Nagugulo ang sagot ko. No, you give yourselves a goodnight kiss too. Bigla kaming nagkatinginan ni Renz. Yes, pero later na babies, sleep muna kayo. Agad ko sambit. Sumimangot ang dalawa. Then we will not sleep. Ismid nila. Jane, John, kayong dalawa kumukulit na naman kayo ha? Nandidilat na namang saway ko sa mga ito. Maybe Mama is a little shy. That's why ayaw niya magpakiss kay Papa. Biglang singit na Renz na ikinalunok ko. Minatahan ko siya but to my surprise, he just smirked and acted casual. Ganun ba, Mama? Please, huwag ka na pong ma-shy. We want to see if you really love each other. You love each other, di ba po, Mama, Papa? Because if not, you won't have us. We are the fruit of your love-making, hindi po ba? Lalo akong pinanlakihan ng mata. But saan mo natutunan yan, Jane? You're not supposed to know that pa. You're still young. That's what teacher Anne told us. Children are fruits of their parents' love for each other. So please, Mama, Papa, kiss goodnight. Oh, pakadot teacher. If you don't want to, si Papa na lang. Papa, please, kiss Mama. Please. Pakausap na John. Nagkatinginan kaming muli. Huwag niyang sabihing susundin niyang inuutos ng mga bata. Tumitig sa akin nang makahulugan si Renz at waring may isinasanyas ang mga mata. Sige na, para matigil na sa pangulit ng mga bata. Anya na tila wala man lang pagkailang na nararamdaman. Muli akong tumingin sa dalawang bata. Nakamasid ang mga ito sa amin. Alam kong hindi titigil ang mga ito hanggat hindi nasusunod ang gusto. Okay, but you promise you will sleep na ha? Ani ko. Tumango ang mga ito. Napalunok muna ako bago ko inilapit ang pisngi kay Renz para doon niya ako halikan. Wala namang mali siya ito. Pagpapanggap lang naman ito. Sabi ko sa sarili ko. I closed my eyes at inabangan ang pagdampi ng labi niya na hindi naman niya pinatagal. Sa wakas ay nakuha rin namin ang satisfaction ng mga bata. Nahiga na kaming muli sa magkabilang gilid ng mga ito at inintay ang mga ito na makatulog. Kinantahan pa namin ang mga ito ng lulabay habang tinatapik-tapik ang mga hita. Nang sa wakas ay makatulog ang mga bata,
Halos magkapanabay pa kami bumangon ni Renz. "Good night," he said in his casual way. Tipid ng ngiti lang ang itinugon ko sa kanya. Dinampot ko ang tiyaan ng gatas na inilapag ko sa kalapit na mesa. Inubos ko muna iyon. I said good night, Janela. Nagulat pa ako nang marinig siya sa likuran ko. Paglingon ko ay nakatayo nga siya ng malapit sa akin. Tiningala ko siya. Oo nga. Malamig kong tugon. About to kiss. Anya sa parang lasing na tono. I sigh. Don't tell me, bibigyan mo pa iyon ng mali siya. Alam mong request lang iyon ng mga bata at... Ngunit hindi ko napaghandaan ang binabalak niya. Hinaklit niya lang naman ang bewang ko at walang pagdadalawang isip na inangkin ang mga labi ko. Bago pa ako makapanulak ay nakalipat na rin ang isang kamay niya sa bato ko, making the kiss deeper and more sensual. Marin akong napapikit ngunit hindi ko magawang tumugon sa halik na iyon. Parang naninibago ako na hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Hanggang sa tuluyan niyang pakawala ng aking mga labi. Wala akong makuhang sabihin. That's my real goodnight kiss, mine. Anya at umirit pa ng halik sa noo ko bago lumabas ng silid. Kinabukasan, nagising ako nang wala na ang mga bata sa aking tabi. Napabalikwas ako ng bangon at agad na hinanap ang mga ito sa baba. Good morning, Mama! Bungad agad sa akin ng kambal. Nandoon na pala silang lahat sa harap ng hapag at tila ako na lang ang hinihintay. Good morning. Isa pa ang bumati sa akin. Malambing ang tono noon. Napakislot ako nang makita si Renz nang ngiting-ngiting nakatingin sa akin. Mama, kain ka na po. Si Papa po ulit ang nagluto ng pagkain. Yaya ni John sa akin. May coffee ka na rin po dito, Mama. Si Papa po ang nagtimpla. Segunda pa ni Jane. Umiling ako. Saglit lang. Maghihilamos lang si Mama. Nagdiretso ako ng CR. Minasdan ko ang itsura ko at bahagya pang na-conscious dahil sa ayos ko. Sabog-sabog pa ang buhok ko. Hindi ko naman akalain na nandoon na silang lahat sa baba dahil hinanap ko lang naman ang mga bata. Nag-toothbrush na lang ako at naghilamos ng muka. Sinuklay ko gamit ang kamay ang aking buhok. Paglabas ko ng CR ay agad muna akong bumalik sa kwarto. Nainis ako at the same time ay naiilang. Lalo at naalala ko ang ginawa ng Renz na yun sa akin. Aba, akala niyo siguro makukuha niya ako sa ganoon. Hindi na ako tulad noon na hinahanap-hanap siya. Biglang bumukas ang pinto at napalingon ako. Tara na, lalamig ng pagkain. Speaking of, iniisip ko palang ay nandito na naman.